pangalagaan. Ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning mga igan, ika-29 na po ng buwan ng Marso at ngayon po ay araw ng Martes. Kaya sa lahat na may trabaho dyan, bangon na kayo, bago kayo mali sa office, habol na kayo sa panibagong round ng oil price hike, ha? Kung pwede lang mag-extra tulog pero yung mga bata po, syempre, yung iba wala nang pasok sa eskwelahan. Yes. Summer vacation na, yung iba naghahabol sa graduation. Yes. Ganitong oras pa lang, nagpa-full tank na ako sa totoo lang. Talaga? Pero ang mga bata nakabakasyon na, isang eskwelahan naman na all year round ang pagtuturo, syempre yung ating bibisitahin. At kailangan na kailangan sila ngayon, lalo na't maraming OFW ang nagbabalikan mula sa mga magugulong bansa. Yes, yan po yung mga retraining courses sa TESDA para sa mga patok na trabaho ngayon sa abroad. Kaya kung matagal din ang wish mag-abroad para lumaki ang kita, abangan niyo mamaya ang mga ihirit at tips ni Maring Susan mula sa TESDA. Kailangan po, dumiskarte tayo para madagdagan ang ating kita. Narito ang mga tampok na balita sa ating top hirit. Puro pagtaas po ng presyo ito. Sa mga motorista dyan, gising na kayo at magpa-crudo na. Ang presyo po ng gasolina, diesel at kerosene, tataas na naman ngayong umaga. Kung magkano ang panibagong round ng oil price hike, babalita namin mamaya. Darito pa, pisong dagdag sa minimum fare sa mga bus sa Metro Manila, ipapatupad na ngayong araw. Samantala, Senator Pampilo Lacson nagkwento ng kanyang mga naging karanasan habang siya ay nagtatago. At Armed Forces of the Philippines, #1 sa listahan ng mga pinaka-korap na sagay ng ating pamahalaan. Narito na ba mga detalye ng mga balita? Muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong umaga. Simula mamayang alas 6 ng umaga, magpapatupad ang panibagong oil price hike. Ang kumpanyang Shell at Chevron, 40 sentimo kada litro taas presyo sa diesel, habang 20 sentimo naman sa kerosene. Bukod pa dyan, itataas din lang presyo ng gasolina. 70 sentimo ang itataas ang premium gasoline at 85 sentimo naman sa regular gasoline. Ang panibagong ranong oil price hike, bunsod pa rin daw ng, hulaan nyo, siyempre, paggalaw ng presyo ng crudo sa padaigdigang merkado. So, yung binaba last week or 2 weeks ago, walang kwenta. Wala rin. Wala, bawi rin. Yun ang pinakamadaling dahilan talaga. Oo. Which is, well, yun naman talaga din nangyayari. At bukod sa panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, eto pa, epektibo na rin po ngayong araw ang pisong dagdag singil sa pasahe para sa mga bus dito naman sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, makatwiran ang kanilang inaprubahang dagdag pasahe. Bukod kasi sa sumisipang presyo ng diesel, kumbensido rin sila sa maraming dahilan gaya na lang sa pagtaas ng toll, pagtaas ng presyo ng spare parts, at tigil pasada ng ilang bus dahil sa coding. Kaya simula kaninang hating gabi, 10 piso na po ang minimum fare sa ordinary bus, habang 12 piso naman sa aircon bus para sa unang 5 kilometro. Pero ang pakonsuelo ng LTFRB, hindi naman nagbago ang singil sa kada susunod na kilometro. 1 peso and 85 centavos pa rin po sa ordinary at 2 pesos and 20 centavos naman sa aircon. Pero dahil sa dagdag pasaheng ito, maraming commuters na ang umaaray sa panibagong dagok sa kanilang budget. Nakahinga naman ng maluwang ang mga driver at konduktor dahil malaking tulong daw ito sa kanila. Samantala, inatras na po ng Grupong Akto ang kanilang petisyon sa LTFRB para sa dagdag singil na piso at 50 sentimos sa minimum fare sa jeep.
Paniwala kasi ng grupo, matutupad ng pamahalaan ang kanilang pangakong 3 piso kada litrong diskwento sa diesel sa loob ng 1 buwan. Yung sa bus, provisional lang yun, ha? Dahil may pending petition ng mga bus owner. Na magkano? O parang 40, mahigit. Mga ganon. Malaki. Yung piso, provisional lang. Wala So, lang yun. kung ano man ang magiging desisyon ng LTFRB in the next few weeks or months, mawawala na yung piso na Dapat mag-adjust din talaga sa sweldo. Kasi parang sa tuloy-tuloy na pagtaas, lahat ng mga produktong petrolyo, pati syempre yung mga byproducts. Pagkain, di ba? Yung bigas, tumaas. Mahirap na talaga makisabay. Kumbaga parang wala na. Wala nang isisikip pa yung sinturon. Samantala sa ibang balita naman, makalipas po ang mahigit 1 taon na pagtatago, muling nagbalik na si Senadora Panfilo Lacson sa Senado. Pinagkaguluhan si Lacson ng kanyang mga staff, media at mga senador na matagal na niyang hindi nakakasama. Sa kanyang press con, itinangging idetalye ng senador kung saan-saang bansa siya nagpunta para magtago matapos siyang madawit sa Deser Corbito double murder case. Pero pag-amin naman niya, mahirap at malungkot ang mga panahong malayo siya sa kanyang pamilya. Subalit sa mga panahon rin yun, marami daw siyang natutunan sa buhay tulad na lamang ng pagluluto. Ngayon, proud ang senador na marunong na daw siyang gumawa ng empanada, pandesal at magluto ng afritada at adobo. Pero ngayong nagbabalik na siya, handa raw siyang harapin ang lahat ng mga paratang sa kanya. Handa na rin daw siyang isiwalat ang kanyang nalalaman sa kaso. Pinabulaanan din niya ang balitang isa sa mga dahilan ng kanyang paglutang ay ang nakaambang na impeachment trial ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. Pangako ni Lacson, hindi na siya muling magtatago. Prioridad daw niya ngayong gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang senador. At kabilang sa kanyang unang haharapin ang pagiging chairman ng Senate Defense Committee at ang ethics complaint na isinampas sa kanya ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption. Muli namang inalala ni Lacson ang pagiging malapalos niya sa nooy administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo na umunoy ng gipit sa kanya. For 13 months, I was a fugitive from injustice. I lived the life of a prisoner outside a prison cell. I had only one rule to follow: do not get caught. Sa mas malalimang pakikipag-usap naman ng ating kapuso Jessica Soho kay Senador Panfilo Lacson, na ikwento niya ang ilang detalye sa kanyang 14 na buwang pagtatago. Ayon kay Senador Lacson, sa mga panahong yun, iniisip lamang niya ang kanyang pansariling pangkaligtasan at hindi mahuli. At may mga gabi raw na nagigising siya, lalo na sa mga kaluskos, dahil bilang dating pulis, lagi siyang alerto, lalo na kung may nakaambang panganib. Pag-amin pa niya, hindi raw niya lubos maisip na ang dating tumutugis sa mga kriminal ang siyang tinutugis ngayon. Paulit-ulit din niyang sinasabi na wala siyang kinalaman sa kasong ibinibintang sa kanya. Ngunit handa raw niyang hanapin o harapin ang batas ngayon na lumutang sa kanya. Kung tatanungin ho kayo ng mga Deser at ng Corbito, may kinalaman ho ba kayo sa pagkamatay nitong 2 tao? Ilang beses na akong tinanong yan at kung tatanungin mo nga ako, maski 1,000 times, 100 times, 100 times ko rin, 1,000 times sasagutin, wala talaga akong kinalaman. Talagang naiyak yung kanyang mga ano, no? Bakit mamaya, pupunta rito mismo si Senator Panfilo Lacson. Live. Wow! Saka yung sana, Sa ating talakayan, ano no? kaya itong Talagang instinctive compass niya, di ba? Yan daw ang nagpaano sa kanya. Sarili daw Kung saan niya siya yun. pupunta. Oo. Talagang ano daw, talagang kumbaga training niya sa pagiging pulis noon. Pero yung wala staff, siya rito eh. oo. Pero yung staff ba niya, ano ulit, masasweldoan ulit? Di ba tinigil Kaya yung na sweldo, naiyak. kaya naiyak sila? Ngayon bumalik pa si Senator. Mababalik Tuloy na yun. Tuloy na Kasi yun. Wala Trabaho namang na ulit.